On this episode, we are talking about winning And losing. We discuss how much we want to win. and the stuff that we are willing to sacrifice. So, what are you willing to do? Charing. Parang pakarat yung arrive. Tsare. Get ready For a gay time. with Bex Mel. And Jonah. Welcome to The Bexters Podcast. Ano na, Bex? Ano na? Catch up sesh na. Join na na ang Chumikla Boom. At makipagbeklaan di Techiwara sa Bexters. Bexters! The The Mel. Mel and Jonah Show. And Jonah Show. Yes, Ayan, o ayan. diba? Ipilit. Pero virtual pa din ang atake dahil nga busy pa din tayo in life. Kani. Correct. Pero laban lang. Pero kamusta, Bex? Kamusta ka? Okay naman. Lagi namang okay kahit daming hanash. Pero ayan. Ayan. Happy New So, Year, mga Bex. correct. Happy New Year. At syempre, maraming salamat sa lahat ng nagsubaybay sa previous episode ng Bexters. True. At At sana episode? nagustuhan niyo yung kwento ni Janine. Oo. At saka yung kwento din ni Ryojin. Oo. Yan. Oo. Episode May bago 41 bang na. comments? Parang wala. Ang huling comment ko yung kay sa, yung sa YouTube. Yung kay Janine. Nako, umabot na rin sa YouTube yung official commenter natin. Dati, Spotify lang siya nagko-comment. Sama, umaabot ka na sa YouTube. As a commentator, next niyan sa misa nakita isasalang. Charis! Tugon. Taro, gani. Kasi Ganyan. tayuan lahat. Correct. And syempre, maraming salamat sa patuloy na suporta ng ating mga international listeners and subscribers. Yan, sorry. Subscribers. Na-allergy Ayan. ang akla. Sorry na. Okay lang. So, yung mga friends natin like si M sa Dubai, yan sa UAE, hello. And syempre, kay Sam, ang ating official commentor, kay Levi na nasa Paris last time. I'm not sure kung hanggang ngayon nandun pa siya. Baka nagsusupport siya ng Olympics. Bonjour! Correct. And syempre, yung mga friends din natin sa US, si Pao, si Sheila, and syempre si Jerome sa Canada. And then yung friends ko sa Oman, si Colleen, Yambao family. Ayan, hello po sa ininyo. Thank you so much for listening. Mabuhay kayo hanggang gusto niyo. Syempre kay Ryuji, na nasa Australia naman. Sana okay ka na, magaling na ba siya? Sana okay ka na, Bex? Wala akong balita kay Ziz kasi haggard nga ako sa paghahanap ng clients ko para sa business. So, ayan, more chika about it later. Correct. And, ayan na, tayo na agad magbaklita. Ang mga balitang bakla. Yan. Siyempre, unang-una na dyan, mainit na mainit ang Paris Olympics 2024 na naganap noong Sabado. Ongoing pa din naman siya hanggang ngayon. It will last for 16 days. Nagsimula siya noong July 26. Ayan. At Yes. pasabog ang opening na halata mong Bex ang nag-direct. Yes, sobrang creative po ng opening ceremony. Alam niyo yan. Actually, napanood ko yung buong 4 hours ng opening habang nag-work. Ako din. Okay lang ba? Very very avant-garde yung atake nung opening. Hindi siya yung typical na. Actually, I think this is the first time na hindi sa loob ng stadium ginawa yung opening ng Olympics. It was held all over the city of Paris, which is very kabog. At saka,
Tsaka yun, Oo. na-feature niya lahat ng sites ng Paris. True. Hindi ko alam kung, pero ang galing lang ng pagkakatahi ng story, ano. Oo, Like kung correct. ano ba talaga yung culture nila, pinakita talaga from ano ba, from the history to arts, 'di ba? Nandun Correct. lahat. Andun yung may eksena from Les Miserables, na Yes. Mhm. referensya, ganyan. And sobrang featured yung ano, yung River Seine, yung Seine River na ano nga, mainit na issue na pinag-usapan natin last time na I think dun Pinalinis. Charing. oo, I think ipupush talaga nila na dun mangyari yung mga events na kailangan sa Mm. natural body of water gawin. Ayan. Ano ba ang ano, mga highlights for you dun sa opening, Bex? Ako dun sa opening, bet ko yung ano, yung ni-recognize nila yung mga ah, pillar sa Paris. Yung mga Hmm. maraming ginawa. I think it's about sa bandang end na yun eh. Yung may mga Oo. pa-statue na tumataas. Oo, correct, Ang correct, ganda correct. lang nun kasi these people really defined who they are and help them who they are. And meron pa akong isa nagustuhan doon. Si Maria Antoinette ba yun? Yung Oo. napugutan? Yung pugot ni Ulo? O yan. Yes. Oo. Yung mga ganon, hindi ko alam kung paano nila na-manage na mag-rock and roll nung Ganda, magkakalayo. 'di ba? Oo. Ang ganda, ang ganda. Hindi ko din sure kung live yun pero mukha namang live. Pero I di ko think alam it's kung paano live, nila oo. inayos yung audio. And Oo. then yung mga dancing ladies na nakahang. Iniisip ko kamusta ang Aha. tipay. Yung mga mga ganun te. Yung mga ano, Sabi ko, parang carousel, nakatuhog. oo, Yung mga oo, ay gano'n-gano'n. nakatuhog. Sabi ko, kumusta kayo mga kipay ng mga sisis ko? Diyos ko, nakakaloka, di ba? And syempre, hindi mawawala ang ano, ang controversial doon sa opening ceremony ng Olympics. Nandiyan na din po ang, yun nga, kasi masyadong hinighlight din yung inclusivity and Yeah. diversity, Mhm. which is normal sa ano, sa Paris. Yeah, kasi Kaya, it's ano, known to be the city of love. So very ano sila, very open-minded when it comes to relationships, gender and all. So, yun na nga na may ano dun, may isang moment dun towards mga midway na may mga queer ano yun, during may fashion show na nangyari, 'di ba? Mini yeah, fashion show. oo. Kasi nga also Paris is known to be ano, a fashion city. So, a fashion capital rather. So, may tableau sila na ginawa dun na para silang nasa table yung mga queer, mga uh, drag queens, ganyan. And um, na-issue siya na parang minamock yung Last Supper. And actually, kinorek na siya nung creative director na hindi Last Supper ang reference nung tableau na yon. Ang pinaka-reference talaga nila dun was the Feast of Dionysus, yung basta a Greek god. And it makes sense kasi ano, the Olympics started from Greece. So parang yun yung Yes. paying homage um nung Paris Olympics to where it started, to where it came from. Yeah. Yun, hindi Last Supper. Ang hirap kasi dito yung mga Alam mo kasi, yung mga taong nagko-comment, wala kasing alam sa arts, B. Kaya, kaya nakakita hindi lang nila ng alam yung mga ano, references. nakakita lang ng tableau na naka-table setting, Last Supper agad. Para at Oo. saka let's say nga na okay, ano yun, ang reference was the Last Supper. Ano naman, masyadong binibigyan ng weight yung I think, imagery rather yeah, than yung faith. Parang ano ba, parang make it make sense. I think the problem here is they're not used to seeing those things. That's the thing. Kaya marami Mm. silang hanash. Parang Lalo until na yung now, mga ano, hindi pa rin nila tanggap lalo na yung yun. mga And then, Americans kasi ang oo, Europeans talaga is very ano eh, very liberal, ganyan. correct. And then, hindi lang naman yun yung ano, nagkaroon ng history reference. Like, for example, yung kay Mona Lisa. 'Di ba pinakita dun na parang nanakaw yung painting ni Mona Lisa? It's Yeah, because bakit 1911 nanakaw po talaga siya. So, mm. ganun po yung mga reference. Hindi siya basta-basta ginawa dahil lang trip. Pero Ginawa siya kasi meron talaga siyang reference. Even yung tsaka film nakatahi nila, yung story. oo, oo.
Bex, Sorry kaya na. pa. Ayan. Ano pa ba? Si Lady Gaga, how do you like her performance? Maganda, sa akin wala akong reklamo kasi purpok naman talaga ang performance ni Auntie Lady Mm. Gaga. Pero nagkakaroon ng issue yung ibang mga tao kasi parang inappropriate daw yung outfit or may mga ganun akong nabasa. Meron din akong nabasa na parang hindi daw live yung performance kasi parang recorded daw siya. I'm not Mm. sure if that claim is true. Pero for Um, me, overall perfect naman siya kasi parang sa akin ang nagiging reference niya dun sa performance, yung parang Cabaret sa Paris. Hindi, at saka hindi, may direct reference yung performance ni Lady Gaga. Same Mm, outfit, same song, mas lang, mas French din yung gumawa. Nakalimutan ko na black and white pa nga yung original video nun eh. mm, Um, and parang heightened version lang yung kay Gaga. And if it's not mm. live, boses pa din naman niya yun. At saka kasi sobrang hirap din talagang kumanta ng live ng outdoor setting. Tapos umuulan pa. So madaming pwedeng ma-pick up yung mic na sound. So Oo, baka ano naman boses pa din naman niya yung ginamit. Hindi naman boses ng kaya ibang nga. tao. Eh, 'di ba sama-sama na talagang mga tao na may ganyang say na wala namang alam sa production. So, next time Pero po, bago kayo mag-comment, alamin niyo muna kung paano mina-mount ang mga ganitong production kasi it's really hard when it comes to audio. Kaya nga ako, shook ako dun sa sa rock and roll band eh. Kasi oo, parang ako, correct. shit, mahirap yun. Kasi Mm. pag banda kayo, dapat nagkakakitaan kayo kung ano na nangyayari. Kasi dun kayo nagkakaroon ng pick up tsaka connection. Kung Correct. Yung rock magse-second verse na band, ba tayo? Oo. yung rock band na yun, sikat siya sa France eh. Parang nakalimutan ko yung name ng band nila, pero that's the first rock band to perform in an opening of an Olympics. I think Ayan. hinighlight nila yung mga artist nila, sa music industry, Oo, si Aya R&B, Nakamura. rock. Mm. Ayan. Yung performance ni Mother Celine, I don't think yon live din yon. Pero kasi understandable nandun ka, ang taas mo eh. Ang taas nung nasa gitna siya ng Eiffel Tower eh. And gabi na, umuulan, so malamig, so baka nanginginig yung boses or ganyan. At saka knowing yung may sakit nga si Mother. Pero kabog pa din naman yung performance kahit Oo, hindi ako live yung naman, vocals. ako na-feel ko na live siya. Parang ang tingin ko lang dun meron lang backtrack if ever na magkaroon ng Mm, aberya, may support. Kasi parang feel ko sa kanya, hindi niya bet yung nag-aano siya, lilip sync siya. Kasi feel na feel niya lagi pag kumakanta siya. Ako And naman, nakita ko naman yun sa docu niya. ang Mm. napansin ko naman dun kasi as a super fan ng Drag Race, Mm. sa ilang seasons na pinapanood mo, ang dali nang i-pick up nung pinapanood ko yung bibig niya eh. And may Mm. parts, kasi fini-figure out ko din, live kaya kinakanta ni Mother. And may mga parts din na hindi masyado sakto yung buka ng bibig dun sa parts ng song. So, yun lang naman. Mm. And ako naman kasi, kahit naman hindi live, boses pa din naman niya yun. So, wala lang. Ano pa ba? Oo. So, yun lang, yun lang yung ano ko, take ko kay Auntie Celine. Okey naman yung yung, Mm, love it. performance niya. Kabog I'm yung happy that outfit. she's back and, marami talagang nag-abang. Tsaka Mm, successful naman yung kanyang comeback. Tsaka sinabi niya true. kasi yan nung April na parang one of her dreams is to perform sa Olympics nga and it Olympics. happened. True. And another highlight for me, syempre, yung pa-Beyonce na Team USA. And di ko alam magkano binayad ng Team USA sa kanya dahil yun eh, oras ng video shoot at saka syempre nire-record niya yung part ng song eh para mag-fit in dun sa Team USA na naganap. Pero Mm. pasabog ang sexy ni Madam parang ready na mag-tour. Kimi? Oo. Parang lalong lumaki yung boobs ni ate, na-notice ko lang. Oo, Dahil ba true. sa panganganak niya yun? Yes, yes. Lumaki talaga ever since nung nanganak siya. Oo, nagulat And ako. Sabi ko, ay, sobrang bountiful. Parang hindi siya ganun before nung dalaga pa siya. Siguro dahil nga, true. nagbe-breastfeed din siya dati, ganun. True, true. At saka um, lumaki naman talaga si Mother. Pero ano pa din, tawag dito,
super cinch sa mga Oo. sa mga outfit. Kaya hindi mo masyado halata. Ang nahahalata mo lang talaga na lumaki kasi ina-accentuate din naman ng mga outfit yung boobams at saka yung bootylicious ni Mother. Ganyan. Pero Correct. pasabog. Parang kung si Beyonce ang nag-introduce sa'yo, parang kailangan mong manalo. Tsare. Di ba? Correct. Kasi parang ma-pressure ka, ganun. Charing. Yurik. Ayan. Ano naman tong sa Korea na ganap? So, ayun, nag-apologize po ang IOC or yung Mhm. Olympics Committee sa South International Korea Olympic kasi, Committee. okay, ayan, kasi na-introduce kasi yung South Korea as North Korea. Parang Oo. instead na parang Republic of South Korea, parang nabanggit pa ata, parang Korea North DPR. Korea. Oo. Oo, Democratic basta hindi, People's Republic of Korea. Parang ganun yata. If I'm basta not hindi mistaken. siya yung tamang Oo, true. pagkilala sa bansa nila kaya na-offend Oo. talaga sila. So nung nalaman nilang na-offend, syempre super sorry sila kasi syempre very wrong naman talaga yung Correct. pagkakabanggit. So ayan. So, Yun naman pero ang ano naman yun daw naman ang yun? Parang technical error siya kasi dun sa list. Ano kasi, yung order nung nila, nung first time din pala na hindi naglakad yung mga athletes. Nakasakay sila sa mga boat through the Seine River. Ano sinasabi ko? Limutan ko, naglag na naman yung brains ni Akla. Ayun yung order nung mga bansa, hindi siya naka-English names ng countries, naka-ano siya, in order of paano binabanggit sa France yung bansa. For example, yung mm, Spain, instead na nasa letter S siya, nasa letter E siya. Kasi sa France, they call it Espanya. Parang ganon. Tapos yung mm, Korea, nasa letter C. Parang ganon. So, kaya siguro nagkagulo-gulo yung nila binabanggit yung mga names. Nagkalituhan dun sa part na yun. Gini. mm. Pero So ayan, na, kabog din na may North Korea, no? Parang as a country na sobrang strict. Ano kaya nafe-feel ng mga North Koreans, yung mga delegates mismo na parang first time nila makaka-feel ng freedom. Kasi di ba ang daming bawal gawin sa kanila. So, kumbaga, ang dami nilang first time ma-experience pagpunta nila. Tapos sa France pa agad yung punta nila. So, parang, lang, ko lang, naisip ko lang din yun nung nakita. Ano yung nafe-feel nila ngayon? Parang overwhelming din siguro talaga yung feeling kasi yun nga, sobrang strict dun sa pinanggalingan nilang bansa, ang daming bawal. And then suddenly, sobrang, alam mo yun, gugustuhin mo pa bang bumalik? Mga oo. ganong At hanang. saka, um, nakakatuwa talaga yung yung nangyaring Olympics. Kasi pag Olympics, parang nagkakaisa yung buong mundo. Parang may ganun. Kasi everyone wants to represent the country. Ang dami Parang nag-ano makalimutan mo yung war, ganun. Kasi nandun din yung Pero, Afghanistan. Meron ding representative ang Iran. true. At Meron saka, ding pero representative ang Iraq. ang daming nag-boo nung Israel na yung, tumatawid. Di ko nga sila napansin. Sorry. Hindi siya na-pick up dun sa hindi siya na-pick up dun sa official na na recording. Pero yung mga sa video ng mga tao na nandun mismo, grabe ang lakas ng bunong Israel na yung binabanggit. Yes, Mm-mm. sir. Kasi Pare. ganyan din yung yung kabaliktaran naman sa nangyari sa Prime Minister nila na kay Netanyahu na pumunta ng Oo. US. Ito extra Mm. baklita to guys, na pumunta ng US tapos nagbigay ng speech. Tapos ang dami niyang sinasabi, nanggigigil ako. Tapos ang ending puro palakpakan, parang siya yung presidente ng Amerika. So, laban niya yan. Sareng. Sana magbago sa bagong uupo. Oo nga. True. Ayun, hindi ko nasama sa lista pero right after namin ni Bex mag-record nung Dear Bex last week, biglang in-announce na nag-drop out na si Biden sa elections at si Kamala Harris na nga ang official candidate. Ay, hindi pa ngayong August pa lang kasi
Pero siya na yung parang most likely to be the nominee of the Democratic Party as president. Kasi And na-nominate na siya ni Barack Obama, ni Michelle. tsaka Na-endorse na nakuha siya ni naman niya yung Ron. meron kasing number of support from certain people na dapat ma-reach para ikaw yung maging candidate, and na-reach niya naman yun. So, na lang talaga, official announcement na lang yung which is yun nga, pag start ng elections mismo, dun i-declare na silang dalawa na talaga ni Trump yung maglalaban sa presidency. Oo. Unless kung meron pang ibang gusto ipatakbo ang Democrat, kasi pwede naman yun Pero, eh. So, at it's ang up to them. official theme song ni Momzy ay Freedom by Beyonce, which is one of my favorite Beyonce songs ever. Nasa top 10 ko siya ng mga songs ni Beyonce. Powerful kasi eh. Sobrang powerful ng message ng song. And ang ganda ng ang ganda ng materials niya so far. So sana, dahil ang scary po pag, if you guys don't know, if Trump wins, meron siyang tinatawag na Project 2025, Project 2025 na isasara niya talaga yung US, and sasara niya yung borders ulit, mga ganyan. Tapos yung mga laws na anti-gay, ay mga pro-gay and pro-queer, mga trans laws, ganyan, i-aano niya ulit. Basta magiging sobrang conservative ng USA if Trump wins again. And that's scary. Lalo na dun sa mga Trump supporters na Pinoy na nasa Amerika. Naku po, mag-change your minds, guys. Dahil dito nyo i-enjoyin sa Pilipinas si Trump if ever. Dahil hindi kayo manginginabang. Dahil most likely Tama ba pauuwiin kayo. kung wala silang green card uwi? Ganun yan eh. I Tama think ba? so. I think so. Kasi, ang nangyari dun sa, sa friendship naman ng office mate ko, nung time na nanalo si Trump, before, before, basta na naging, siya, president siya. Yung mga naka-intern daw, kasi students pa sila nun eh, so, nag-intern sa US kasi tourism. Nung nangyari yun, pinadeport sila. Siya yung presidente. Meron Dahil pang oo, intern yun sa, tapos mm, pinadeport, parang di man lang pinatapos yung term ng internship. internship. Mm. Basta dahil hindi sila Americans, pinadeport. Agad-agad. Ganun na Meron pang nangyari. kumakalat na speech ni Trump na parang ini-encourage niya yung Christians to vote for him. And sabi niya, sige na, bumoto na kayo this election dahil sa susunod, hindi niyo na kailangan bumoto ulit. So parang meron siyang plano na ng tawag dito, dictatorship. Kasi sabi niya, next time hindi niyo na kailangan bumoto. Parang ganun. So scary Mm. talaga. So ano, if hindi niyo man bet si Kamala, just do it. Alam mo naman talaga, election sa Pilipinas yung sinusubaybayan natin. Pero kasi, sobrang affected kasi tayo ng kahit anumang chika natin. Affected talaga tayo ng nangyayari sa Amerika in one way or another. Unang-una na yung pera, so, tapos ang daming Pinoy doon. Ano ba yan? Correct. So, ayan, I wish all the best for both candidates. Kahit True, ayoko true, kay true, true. Trump. Ah, well, sana yung Americans, magkaroon ng sound decision. Correct. Ay, Because singit ko if lang sa not, oh, may bagong batas sa Mexico City. Kakabasa ko lang mm, na mm, um, prison sentence of 70 years pag for a transgender murder. So pag nakapatay ka na or pumatay ka ng transgender, 70 years ang prison time. So parang wala nang deserve. labasan 'yon. Oo, true. That's a good gay news, ganyan. Ayan. And syempre, ano pa ba yung speaking of gay news, meron pa tayong another gay news. Pero dito naman sa Pilipinas, pumutok ang balita na ito. Actually, medyo late na 'to. Ito yung kay Jude Bacalso sa Cebu. Okay lang, ongoing pa rin yung mga basher na meme sa kanya. Um, so ito yun, if you guys don't know, ito si Jude Bacalso. Sabi dito former performer siya pero hindi ko siya kilala.
Hindi ko rin So, kilala. na-misgender siya sa isang restaurant sa Cebu. Tinawag siyang sir and para to ano that, pinatayo niya ng more than 2 hours yung waiter and kinausap niya ng bonggang-bongga or pinagsabihan niya ng bonggang-bongga yung waiter, ganyan. And so may mga nakakita, may mga nag-video, ganyan. So, pumutok siya online and siyempre ang daming iba-ibang opinion about this matter and ano na since then naman nag-apologize naman yung ano si Jude and sinabi niya na ayun nag-apologize about what happened. Ikaw ba Bex, what do you think about this situation? Nag-apologize siya pero sinabi niya na hindi daw niya pinatayo yung ano, yung server from that restaurant. Dininay niya yung claims na Dininay yon. niya. Parang ang sinasabi niya parang ano, tawag nun? Pinagsabihan lang ata niya. Pero hindi siya tawag dito, hindi siya nag-initiate na magstay ka dyan for 2 hours. Parang ganon. Yun yung dinideny niya. As per GMA Mm. News. Yan, nabasa ko. Ako, ang masasabi ko, agree naman ako dun sa chika ni ano, Kalad Karen kasi nag-post siya tungkol Aha. dito. Ang Mm. sabi niya na parang educate, not humiliate, which is true. Correct. Kasi hindi naman natin mapipilit lahat na ah, marespeto ka as who Mm. you are. Kasi nga, may kanya-kanyang preference at perspective ang mga tao eh. Hindi Mhm. natin mapipilit lahat na tanggapin ka. Kasi iba yung ano nila, iba yung kumbaga parang naging culture nila, kinalakihan nila, yung paniniwala nila. So, para sa akin, pag ganyan na binastos ka, gawin nyo na lang yung parang ginawa ni Dara. Best example to eh, which i-repost na lang ng Bexters, no? Mm. Si Dara po yung na-interview namin na trans woman. Tapos, ang eksena is, nasa Mary Grace siya, tapos parang ilang ulit siyang tinawag na sir nung server. Eh, nakapambabae na nga siya na outfit and everything, pero sir pa rin yung tinawag. So, instead na parang mag-lash out siya dun sa, ano, sa server at umalis na lang, parang tinuloy na lang niya yung pagkain niya dun. Tapos Mhm. after, kinausap na lang niya yung manager. So, Mm. ganun yung nangyari. Very formal naman yung atake ni sis. Unlike dun kay Jude, na ang dami Mm. pang nangyari. Parang ako kung sa kanya, huwag mo ipipilit. Parang pagsabihan mo lang, then finish, kausapin mo na lang manager, ganun. Mm. I mean, hindi naman sinasabi na wala kang freedom of speech. Lahat naman tayo may karapatan. Pero, Mm. ayun, kung di ka na irerespeto, ikaw na lang magbigay ng respeto, be the bigger person. Ah, pero kasi minsan ang hirap maging baking person kapag alam mong sinasadya. Pero, about this issue, much has been said, ang dami na nasabi. I agree also to what Khaled Karen said, yung post niya about it. And ako na lang, ang piece ko na lang about this is another issue that would have been solved or easily solved if or maybe even prevented if meron na tayong Soji Bill or Soji Law, Soji SC Law. Because una-una, if naipasa na yan, these people would have parang mas takot to misgender you intentionally or kahit hindi intentionally, kung mistake man, mas mabilis yung apology siguro or hindi na lang nila gagawin kasi may batas na pwedeng humabol dun eh, 'pag nangyari yun. Um, so yun, kasi ano din eh, yung mga batas hindi naman yan nandiyan para lang i-implement mo 'pag nangyari na. It's also there to prevent us or to prevent the people from doing certain things. Illegal 'to, hindi ko 'to gagawin. So 'pag ang misgendering naging illegal na dito, 'di ba ano mas mababawasan na yung mga incidents of stuff like that. And also, I think dapat na din mag-start ng SOGI orientation bago ang hiring process so that, alam mo yun, people in the service industry would also have the, ano mo, hindi sila ignorant when it comes to those kinds of things. Parang meron na silang knowledge na, okay, I shouldn't do that, I shouldn't do this.
And ito ang dapat mga gawin. So, yun lang. That's my piece about this. Parang, also, I hope na yung general public would stop using incidents like this to generalize a community. Kasi, Yeah. um, it's not fair na pag ba ang straight person ba ang gumawa ng ganun, lahat ba ng straight people damay? Hindi naman, 'di ba? So dapat hindi din idadamay ang buong transgender community at buong queer community dun sa incident na nangyari kay Jude. Um, ayun lang. And sana din yung to our queer friends, ano, minority kasi tayo eh. So most likely tayo yung representation tayo dun sa mga smaller communities na yon. So, mag ano na lang din tayo also, yung kalmahan lang natin. Huwag tayo masyadong palaban na ano, minsan kasi ginagamit na lang din na ano eh, parang a step up or ano, paano ba yun? Ano ko ba i-word tong nasa isip ko? Parang ginagamit siya as to think higher of other people. At the end of the day, we're all equals and wala tayong right. Lalo na nagtatrabaho lang din naman yung tao. So, let's be more ano bang term? Basta yun, kalmahan nyo lang mga akla. Halwa lang tayo. Oo, yun naman yung sinasabi ko. Pwede naman tayong sumagot. Mhm. Pero wag tayong parang, ano ba, yung may respeto pa din kahit na hindi ka Correct. respeto. Yung, ikaw, yun nga yung sinasabi ko, be the bigger person kahit mahirap. Oo. Kasi, pag ikaw yung nag-lash out, sa'yo din babalik yan. Ikaw pa magmumukhang Mm. masama. Tulad nung nangyari kay Jude. Siya pa yung True. nagmukhang At masama saka sa mga nabastos. parang Um, you are asking to be respected. Pero ikaw, hindi mo din naman siya respeto in return. So, what yeah, makes you different from that person? Parang same-same lang kayo at the end of the day, di ba? correct. So, ayan ang ating mga chika, mga latest True. happenings over the week. Correct. Ayan, more to chikahan sa pagbabalik ng Dexters. Baxters. And we're back! We're back! Ayan. Yes. So, Buti ko dahil pa makalimutan to gamitin. oo nga eh. Dahil Olympics, makisali tayo. Tsare. Correct. In a sense na kasi ang ating mga athletes, they're very sacrificial. In a sense Mhm. na, paano ba, sa ating buhay din naman marami tayong sina-sacrifice, pero sila, I think mahirap din yung kanilang pinagdadaanan. Iba-iba kasing level ng sacrifice ito, eh. Pero when it comes to Correct. athletes kasi, ang daming factors na kailangan nilang i-sacrifice. Number one, yung rigorous training nila, ibang Correct. klase yan. Siyempre, lalo na yung pressure na, okay, Olympian ako, representing my Sorry. country. So, Mhm. syempre, ang training niyan, di natin alam, baka nga 4 a.m. gising na sila, yung ganon. And of True. course, another thing is yung strict diets. Mhm. Yan, Mm. another sacrifice yun kasi merong iba dyan to maintain the weight, lalo na sa mga boxer, and yung mga ballerina, mga ganyang and yung mga gymnast, meron silang maintain na weight. And Mhm. pag Correct. lumagpas sila doon, it might affect how they perform. Kasi Mhm. syempre, kung mabigat ang katawan mo, paano ka magkikeme dun sa gymnast? True. Ah, keme route, di ko alam kung anong tawag doon. Oh. And then another is na nasa-sacrifice din is yung mental and yung Aha. physical True. endurance. And Oo, then diyan being, pumapasok yung mga pressure. yes, yung stress. Kasi syempre, Mm. kunyari, pag di mo na-achieve yung goal mo, like for example, nagte-training ka na in 3 months, meron kang goal na dapat magawa ko na to. True. Eh, hindi mo pa rin nagawa. So, Correct. ibig sabihin, hindi pa enough yung So, hindi hindi pa enough yung siyempre, time. pagdating mo sa competition, like, for example, sa Olympics, dala mo yung pangalan ng buong bansa. So, grabe yung pressure Correct. doon na
My God. Tsaka hello, Pilipinas basher, kamusta ka? Yung panonood nga lang nila ng ceremony, ang dami ko nang binasa ng mga comments. So, napakatagal naman, ang tagal na. Parang, tapos pinapasok nila dun yung mga issue ng Sara Duterte. Para ako, anong kinalaman ng politics dito? Manood na nga lang kayo. So, Mm. isipin nyo kung ako as an athlete, expect ko na marami ng ganyang mga hanashi habang nag-perform ako, habang nire-represent ko yung country ko. So, ibang-iba po yung pressure True. nun. And another factor po is yung ano, kasi mostly sa athletes natin probinsyano, probinsyana. Uh-huh. Siyempre yung pagiging malayo nila sa family. At siyempre, hindi True. may iwasan diyan yung halimbawa nasa training ka, yung may injury ka. Bigla ka nagka-injury. Correct, correct, correct. Ayan. So, yan po ang mga list of sacrifices sa athletes, ha. True. So, bilang nababanggit na yung sacrifices nila, tayo naman, 'di ba? Ano yung mga tawag nito, willing nating i-sacrifice, charing. Ano naman, ano yung mga Parang kaya nating gawin? okay na ako sa buhay. Charing. Hindi sinagot yung topic. Hindi, pero bago natin i-proceed yung shoutout natin, baka shoutout. Go Ano, lang. ang 22 Filipino delegates natin sa Paris Olympics na talaga namang pa-gold. Correct. Mm. So far meron tayong dalawa na pasok sa um Semis? si Carlos Yulo pasok na siya sa men's solo gymnastics sa finals. And then yung sa rowing si Joni, nakalimutan ko ang apelyido niya. Pasok na siya sa quarterfinals ng rowing. And then, yun pa lang yung mga, unfortunately, yung tatlo nating, gymnasts na girlies ay hindi nakapag-qualify for the next round. Pero, thank you pa din for, syempre, represent. For Nanonood ako kanina trying, eh. Oo, oo. true. Yung the fact pa lang na nakaabot ka ng Olympics, that already says a lot. 'Di ba? Oo, And, Diyos ko, ayan. hindi So, lahat kayang maging representative ng oo, Pilipinas. correct. Hindi ko lang alam kung by the time na umere tayo, sana naka-gold na. Kung sino man ang makaka-gold. Mhm. Ayan. So, laban lang, laban Pinarls. Correct. And syempre, I'm really hoping na ang ating gobyerno, kahit na wala akong pag-asa, no? Mhm. Pero I'm really hoping na sana mapansin nilang ating mga atleta kasi over the years na meron tayong mga Olympia na nanalo ng bronze, silver, gold, parang hindi ko alam kung ano nang balita sa kanila. Parang after ba, naalagaan ba sila? Kasi after representing the country, parang ano nang ginawa ninyo to Mm. help them? And bago sila sumabak sa Olympics, meron bang ginawa? Ano Mm. yung support? May Support. finance, may financial support ba? Kasi mga atleta wala naman talaga lahat yan pera eh. Siguro merong iba diyan yung rich kid na, yung pinanlaking mayaman, Actually, pero yung iba wala. yung tatlo nating representative na babae sa gymnastics is puro half. So mga maharlika, Oo. So, parang may, ano mo yun, may, afford. oo, afford nila. Yung nila, mga coach nila, mga white. So, Shit. Okay. si Carlos Yulo though, siya ang ang biggest hope for a gold medal this Olympics. Pinoy naman yung niya, yung team niya, which is good. And actually meron tayong si Hergy, she's a boxer. She identifies as a trans male, pero Oo, kasi oo. pagdating kasi sa sports, madaming qualifications na need para makalaban ka to tawag nito, to a certain gender. So, she's fighting, siya, nasa women's category siya. Pero sinabi naman niya na never pa siya nagtitake ng hormones and hindi din siya Yes, nagtitake nabasa ko din. tawag nito, ano yun? Yung enhancement pills, parang ganon. So, wala naman siyang advantage in that terms, in that meron siyang male hormones or may testosterone siya kaya ang lakas ng inano niya din kasi yun, kinontrol niya din niya kasi alam niya naman yung limitations na at saka yung ano yun eh, ano yun, it's a very rigorous process to qualify. So, Yeah. inano naman niya, sinabi naman niya na never pa siya nag-take ng male hormones. And kasi nga,
every time naman na napag-uusapan natin ang transgenderness dito sa podcast, we always say na um transitioning or identifying as a gender is not about changing yourself physically. It's about how you identify yourself. Hindi mo kailangan Mm. baguhin yung itsura mo to identify as a different gender. Parang ganun. Like, yung kay Hergy, oo, he looks like a guy, pero hindi, I think hindi pa siya nagpapa-top surgery. And yun nga, sinabi din niya na hindi siya nagtitake ng male hormone. So, ano, um, kumbaga, yung, he just identifies as a trans man. And, kabog. And good luck. Sana Correct, manalo siya kabog. para to shut up the haters. Alam mo na, hindi mawawala yung mga Oo. haters. Oo, meron nga akong nabasang bagong comment tungkol diyan kay ano, tungkol diyan sa atleta na 'yan. Kasi parang ang sinasabi, "Hindi ka naman transgender kasi wala ka namang binago." Parang, ano ba 'yan? Hayaan niyo na sila, let them live their lives, Diyos ko. Pero True. 'yun nga, sana manalo para nga manahimik na yung mga bashers na 'yan. True. So yan, balik tayo sa topic. Anong kaya nating i-sacrifice to get Wala, the charing. to get the goals that we want to achieve. Ako kasi maarte akong Mm, tao eh. maarte ka ba? Oo. Like, kung saan ako pinaka-komportable, kung saan ako Dun ka. oo, kung saan ako pinaka hindi stress, that's the path that I'm going to take, I guess. Yes. Pero kaya naman mag-sacrifice. Hindi ko nga lang alam pa kung Gusto ko yung nagdadalawang isip siya. Give ko ba 'to? Ikaw ba? Kaya mo bang OMG. anong kaya mong i-sacrifice? Ang dami ko na kasing nagawa sa buhay ko na Wow, 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 pagsasakripisyo. wow, wow, Yan, wow. sabi. Kaya parang ang pagsasacrifice sa'kin parang wala na lang. Basta alam Mm. ko na yung end result niya is, hmm, Magbe-benefit ka ng kabog. magbe-benefit ako and then, magiging positive naman yung outcome hopefully 'pag Mhm. nailaban yung mga sacrifices na yun. Siguro number one example that I can share is, ano ba? Ah, Wala, eh. Charing. ang dami, hindi ang hirap magbilang, charot. So, dahil ano, siguro isa sa mga na-sacrifice ko is yung tulog. Mm. Kasi for the past 8 months, 9 months, since last year hanggang May, ang tulog ko lang siguro laging nasa 3 hours, 4 hours. Minsan, kahit 6 hours yun, in between that, nagigising pa ako kasi I need to True. reply. So, Mm. bakit ko siya ginagawa? Kasi meron akong kailangan ma-achieve, meron akong kailangan mapunan. And kung hindi ko yun gagawin, Nga. hindi nga, alam mo yun? Kasi, paano ba? It's all about motivation for you to sacrifice for something. Yes. Like nung mga athletes, some of them, their motivation probably is to help the family. Number two is it's their passion, that's why they're doing Passion. it. Mm. Number three, they're just really patriotic that they really want to represent the Philippines and they think yun yung ano ba, makakapag-define kung sino sila sa person. Kasi yung iba sa atin lost pa din hanggang ngayon eh. So feeling nila 'pag may na-achieve sila na something like yun nga yung pagiging Olympian, gold medalist, it means something na they could be an inspiration, Mhm. um, that they are really something. Ako naman, in relation to that, kung hindi ko kasi ginawa yung sacrifice na yun, I don't think I'll be able to be who I am at this point. Well, Mm. at this point, medyo maraming challenges, pero it's part of it. Um, I'm learning, and I have learned from it. Mm. So, ano ba? Itong business na 'to, ayun yung kinukuwento ko every time sa podcast na pino-promote ko. I already started, um,
doing client outreach. Mhm. So hopefully maging successful siya and ang nagiging sacrifice dun again is tulog. Hmm. So hopefully, maging successful kasi ang goal ko talaga is number 1, magkaroon ng quality life. Number Mhm. 2, financial freedom. Number 3, makapagbigay ng opportunity sa ibang taong nahihirapan. Kasi Yeah. once this company has been become successful, and that's the time that I can help others. In fact, Mm. gusto ko po talaga magpa-workshop ng libre so that others can start also. Yeah. Kasi yung iba diyan, I remember myself, nahulog yung airpods. Sabi ko, I remember myself, um, paano ba gagawin ko dito sa social media management na 'to? Kasi wala talaga akong alam. Yeah. As in, wala akong alam. Kasi yun yung parang nakikita ko na magandang niche ngayon to earn money other than digital or product shaping, whatever. Ano bang tawag doon? Yung e-commerce, yung digital selling. Sabi ko, paano ba to? Tapos, nakakita ako ng parang ad sa Facebook. Ano siya? Pangalan niya ata parang Freelance Academy something. And then I had to pay 1,099 to study the course of ano, Mhm. to study the course of social media management. So nag-invest ako, ah kahit walang-wala ako nun, nag-invest ako. And then after that, nagamit ko naman siya nagkaroon ako ng konting idea, pero nagamit ko siya sa hotel, sa Isla de Oro Hotel nung Yeah. minanage ko na. Dun ko na siya na-apply. Pero you know what I have learned from that experience? Nagbayad ako pero ang ending, ako pa rin naman na nag-navigate sa sarili ko on how to learn it eh. Because I use Ah, AI, oo. I use Google, I use YouTube. Lahat ng pwede kong i-academy sa online, ginawa ko by my own. Mm. Not because I attended that workshop. Parang binigyan lang niya ako ng idea, Mhm. but the work is still with ako Mm. pa din. So parang, kaya naisip ko na magpa-workshop for free kasi gusto ko lang parang, tawag nito, na hindi niyo na kailangan mag-search, pag-usapan na lang natin. Tapos 'pag Uh-huh. finish na, kaya niyo nang i-search yan on your own. Tapos hindi niyo na Mhm. rin kailangan magbayad. You can just pay what you can. Parang gano'n yung magiging ano ko, um, tawag nito, strategy para ano, mag-earn din ako. Pero it doesn't Uh-huh. mean na kailangan ko siya. I just really want to help. Kasi sa ngayon, sa hindi niyo po nalalaman, marami na po nag-ha-hire ngayon ng mga tao remotely, worldwide. Yeah. And number 1 na kailangan nila ngayon is social media because they really want to boost their business without paying anything on ads. Pero syempre, iba pa rin pag meron kang boosting via ads. Pero True. syempre, kung wala kang budget, you really have to work hard with your content. Uh-huh. Yeah. And that's where the social media manager comes in to help you strategize and develop those things. So, yun lang naman kaya meron ako mga sacrifices because these are my goals that I really want to achieve in my life. Kaya hindi pa po ako ready mag-anak sa mga nagtatanong. Kasi marami po akong gustong gawin, marami akong gustong tulungan. And sana maging worth it lahat ng sacrifice na ito. Ako pinaka-sacrifice na naiisip ko siguro nung college, kasi ano sobrang, um, I'm so close with my family and being away from them, that's a sacrifice in itself. Kasi puwede naman ako mag-aral here sa Laguna, pero I chose to go somewhere else and I had to live with ano, other relatives na okey naman yung everything with them. Pero siyempre iba pa din yung siyempre ilang taon lang tayo nun. Hindi pa nga tayo legal nung nag-college tayo, 'di ba 16, 17 lang tayo nung nag-start. So, parang ang hirap din nung hindi mo sila nakikita everyday, ganyan. Tapos ang dami mong nami-miss out na mga events ta's makikita mo sa Facebook. Oh my God, parang major FOMO, gano'n. And siguro nung ano din, nung nag-ABS ako, ano naman 'yun, everyday commute.
Sacrifice yun, my God. Ang layo ko. 2 hours bago ko makadating ng kasi kailangan mo agahan para hindi ka ma-traffic and then tapos late pa natatapos yung taping. Mm. Taping namin ng GGV every Thursday. Nagsa-start siya 7. Natapos na siya ng mga 12 na 1 na. Tapos wala nang sakayan. So, ilolong ano mo siya. Instead of diretsong biyahe, ikakat-cut mo siya na biyahe. Tapos, mga ganon. So, struggle din yun. Kaya hindi na masyado nagtagal. Pero, matagal din yung tiniis ko doon na in fairness. Tapos, ano pa ako noon? Trainee. Trainee ano lang. Tag nito? Trainee level lang yung pay. So, ano din yun. Mas malaki pa yung gastos ko. Yes, sa pumapasok sa akin ng time na yun. Yun. Siguro yun yung mga major sacrifice ko pa lang. Ganyan. Wala naman ako masyadong, Mm. ano, Ako, siguro another sacrifice that I can share is kasi I started just like, 'di ba with you, nag-TV mm, ako, nag-film ako and everything. Basta anything related to our course, ginawa ko talaga. And then it came to a point na nagkasakit nga si Pudra. So I yeah. had to choose between my passion or a Ah, stable yeah, life. yeah. That's a really a big Mm. sacrifice I kasi remember those I times. yeah, I really strive hard. Sa mga hindi po nakakaalam, I really strive hard to complete my requirements para sa ano, para makapag-abroad ako. Kasi I really want to Mm, study abroad film. And then eventually, babalik ako dito, gawa ko ng organization, help yung mga walang pera. Tapos mag-ano ako, commercial to earn money, and then I can do indie film. So, yan po yung mga plano ko before when I was younger. And it was really hard to let go of it. Kasi, shoot yun na yung yun na yung talagang binigay ko na talaga lahat-lahat. Yung mm, ang pera ko na lang ₱5, yung ganong levels. Kasi I had to finance my own production para magkaroon ako ng portfolio eh. And it's not easy kasi I really need that portfolio para, I can present myself. true. Yun siya eh. But it turns out, hindi talaga siya nangyari kasi nga, meron akong kailangan gampanan na role as a mother, sa Correct. magulang. So, I understand. And so that's ang a big nangyari dun na, sacrifice. oo, Bex. So, ang nangyari po nun mga Bexters is, I had to work in a corporate job. So, ayun, hanggang sa dumating na po ako sa point na to, na naboboard na ako. Correct. Nawawala na ako ng puso at direksyon kasi ang dami na rin nangyari sa akin dun eh. So, I'm really hoping na yung bago kong jump, itong sa company ko ay maging okay naman. So, yun. Pero mas malapit naman na siya kahit papaano kasi may production, ano yan eh. May production part, di ba? And Yes, sana mabalikan yung passion because damang-dama naman ang puso yun for it. Lalo na nung mga oras na yun. At saka nung college pa tayo as in talaga naman. Lahat oo ng talaga. lahat ng projects kahit minor subjects, sobrang kinakareer namin talaga as in. Totoo, totoo. Kaya this company na binubuo ko ngayon is somehow it covers that passion talaga because Mhm. everyone needs content right now. Everyone needs original concept. And that's what I can do. That's what we can do. True. So, yeah, hoping, yeah, sana maging okay talaga. And uh, it really takes time para makabalik sa Aha. ganitong True. Ay. Ngayon pag-usapan naman natin yung mga mm. panalo at mga talo natin sa buhay. Yeah, Yan. ako siguro yung wins and losses ko. Muna Win tayo sa mga is, win. sige. Sige, kakabit naman talaga niya kasi yung loss. Kasi manggagaling sa win yung loss. For me, manggagaling sa win yung loss. Kasi yung win ko is, kasi nga mula bata lagi tayo nabubuli dahil nga sa weight natin. Ah,
So, ang naging win ko po is to be able to, immerse myself and was able to do it for myself. Yung diet, yung keto diet. Yeah, Kasi it's yeah, really yeah. a strict diet that I cannot eat rice, I cannot eat pasta or bread. As in. As in, ulam-ulam lang si Akala, tubig na may lemon, ganyan lang yung laban. So, ang sobrang hirap niya. Another sacrifice, but I won. And True. 3 years ko siya ginawa. And I did that. Another sacrifice again. It's because of my father who was diagnosed with diabetes. So, di ba, ang dami sacrifice si So, Bakla. kailangan mong So, sabayan. oo. Tsaka para na rin sa sarili ko. Tsaka para matulungan siya. Kasi at that time, nag-insulin siya. Mhm. So, it's really hard for me to see pudra na nag-i-inject sa sarili niya. It was hard. Kasi parang ako pati nasasaktan dun sa tusok, eh ayoko ng mga karakarayom. Correct, correct. So, naging win naman yun sa amin kasi after doing that for 3 years, first year pa lang na ginagawa namin, pinatigil na siya mag-insulin, ang ending niya na metformin. So, ibig Mm. sabihin, na control na bumaba. So, Okay. ibig sabihin, That's good. effective siya. Oo. So hanggang ngayon, since I did that 2015 eh. So umabot lang ako ng 2018. So si Papa hanggang ngayon, controlled niya. That's So yun good. naman ang maganda Mm. sa kanya kasi never na siya nag-insulin right after that. So yun yung sinasabi ko kung bakit nakakabit yung loss kasi hindi ko na siya na-continue right after. So that's Mm. a loss for me. Ako naman siguro major wins ko in life is getting the jobs that I wanted. Like, Mhm. gusto ko mag-network. I got into ABS-CBN, the biggest Correct. network. And Correct. then, nung nag-decide akong to leave and to change careers, um, I gusto kong pasukin talaga yung fashion industry kasi Yeah. ever since naman kahit nung college pa lang and even before, lagi nasa gilid ng utak ko yung ano eh, yung fashion. And nakapag-aral ako ng fashion and then I got to work under one of the biggest names in the Philippine fashion industry. Hindi na natin lang Oo. i-name para Oo, wag iwas nang magansya mag-name. dahil ano, Correct. baka magkita kami someday in a different set. Charing. Kabog. Ayun. So, siguro yun yung mga biggest wins ko in life. Yun. And syempre, getting to know ano. Ay, sige, mamaya ko naman kakabit yun sa loss. Yung ako naman, baliktad, yung loss na naging win. Di ba sa'yo yung win mo, kakabit na yung loss. Ako yung Correct. loss, kakabit ko yung win. Siguro yung major loss ko, hindi ako nakapasok sa dream schools ko naman nung Okay, college. gets. Kasi talagang Oo, sobrang naka-UP mindset talaga ako nung gets. graduating ako ng high school. As in talagang very UP mindset. Pero unfortunately, hindi ako nakapasa. So that's a big loss. Pero ang win naman nun is I got to meet you and and Yeah, our barkada and our friends. true. Oh, so And ano yun, win. oo, it's a win kasi long time friends talaga. Kahit naman yung mga, ano eh, mga hindi natin masyado nakakausap today, I still consider them friends. Kasi nga like Yeah. sinabi ko sa previous episodes before, unless wala tayong issue na tayong dalawa, I will still consider you as a friend. Ganyan. Oo. Pero ewan ko, between us kasi we don't really have issues. If meron man, napag-uusapan naman natin Mhm, siya. I think, mm. kasi masyado akong honest na tao. Wala talaga akong maitago kay Mel kahit ano. So, sinasabi ko True. talaga sa kanya. And Tsaka then, binabakla na lang natin kasi pinsan, eh. oo, tas natatawa na lang tayo. 'Pag may problema kasi kami pinagtatawanan na lang namin. Kasi True, andiyan na 'yun, ang gagawin natin, 'di ba, alam mo 'yun? correct. Parang Usually lang, harapin na lang. kahit naman nung college, usually lang talaga nagkakainitan ng ulo. Pagdating sa mga projects, alam mo yun, Totoo yung ba? Oo, oo. pagdating sa kailan mo dapat mag-edit, mga ganyang bagay, ganun lang. Pero yung in terms of relationship with each other, yung hindi nagustuhan the way magsalita or wala tayong mga ganun eh. 'Di ba? Wala. Wala tayong Wala mga ko rin akong personal matandaan talaga. na nairita ako sa'yo. Ever Buti since. naman. Parang
Wala talaga eh. May mga Oo. certain tao ako na list, no, na Gusto ko kaibigan yung ko may na medyo list. nairita ako. Pero, okay naman. I mean, Hindi, hindi alam mo ako, kasi feeling ko from the get, sobrang gets natin yung isa't isa. Yung ganon. parang, Yung like, parang, ano ba? inumpisahan ni Di- Mamor na and the rest is history. True. I remember. Diyos ko, Oo, kasi yung yung pagkakasulat naman kasi. Oo, true. Sabi Naman. niya sa akin, Damor na. Tawa kami ng tawa na agad. Yun na yun. Oo. Tsaka, our relationship kasi, I think we're sensitive enough pag alam natin na Oo, ma-offend na to. correct. Maiinis na 'to. So, 'di ko O gagawin, kaya yung ano, gano'n. pag busy to, hindi ko muna kukulitin or ano, gets hindi maka-reply agad. Mga ganong kineme. Parang very basic Oo. na Ako eh. kasi alam ko na gano'n ka. Ako trip ko lang talagang mag-share kahit 'di ka mag-reply. Pero, tsaka di naman na kasi tayo mga bata para, ano mo yun, damdamin pa yung mga Mm. ganong bagay. Oo. Naging issue pa. Oo, pero siguro lost Ay, din yung mga ano, syempre hindi maiiwasan yung mga family members na mawawala, ganyan. Yun, yung mga loss ko in life. Ikaw oo ba? nga siyempre. Ano pa ba mga losses mo? May mga loss pa ba ako? Charot. Wow, as a Well, winner. wow, taray lang. Because the winner takes it all. Charot! Correct. Ano ba? Um, may mga losses in the way, like you, yung mga losses na yun is naging win for me. Oo. Sabi nga nila, rejection is redirection. Oh, sabi nga nila. Correct, kapak, sabi. So, ano ba? Kasi, well, hopefully, yung mga nawala sa akin ngayon is maging win. Kasi daming nawala eh. So, sana maging win na siya. Oo. Choice mo din naman to Oo, turn it around. correct. So, kaya True. kailangan mag-sacrifice talaga kasi kung di ko siya Correct. gagawin. Oo, Ngang. true. Tama naman yan. Sabi nga nila, big dreams, bigger actions. Ang daming quotes. Correct. Kasi, hindi natin pwede asa kay Lord lahat. Bakit? Mhm. Ikaw lang bang anak ng Diyos? Charing, ano daw? True, true. At I saka ano mean, yung, yun, mm, sobrang uso ngayon yung manifest. What yeah. if kilos-kilos din? Nag-puro manifest tas wala nangyari. Di ba? Truth ah. Yung Manifest may mga natin ritual ka to. sa umaga, no? Sabihin Mm-mm. mo, I'm going to be rich. I'm going to have this car. True. Tapos Mga nag-Netflix ka lang ganon. maghapon. Galing. Ganda Minanifest mo. mo naman, so ibig sabihin, ma-track mo yung energy. Charet! Ganda mo. Saring. Ay, shoot. Ay. Pero Nag-manifest ayun, Mira Kumilos. pero ano, what happened to Olympics, mai-relate ko lang, is also a sacrifice. Cause, Mm. hindi lahat malalakas ang loob. No one has the courage to do that. To show inclusivity. Ito yung mga bagay na Oo. iwas sa mga normal na tao because they don't True. have that mindset. Wala silang ganong paniniwala. So, True. malaki siyang sacrifice. And sa May career din part, ng artistic director, oo, ha? correct, correct. Malaking Tsaka, sacrifice yon. may part pa dun na nag-show sila ng ano, ng Mm. Menajotwa. Alam mo yun, yung sa library eksena, yung Oo. papunta ng threesome Girl, ito. correct, Puti oo. sinara yung door. Kundi magdabi talaga magwawala. Ang dami na nagwala dun. Kasi parang naisip na ba't pinapakita yung gano'n eh, alam mo na, parang ang nangyari. Meron kasi akong share. May nagsabi sa akin parang globalism daw to. Parang pag nagpapakita ka ng gano'n and then you influence the minds of the, ano, the young and the children. Parang Oh. gano'n. For Tama naman yung me, tinuturo. Saring. hindi nga nila matanggap yung ganyan. For me kasi, gaya nga na napag-usapan natin sa mga previous episode, it's not a choice. Mm. Mm-mm. Yun Nangyari lang talaga. talaga na yun yung ano eh, parang nagising ka one day, ay, ito yung bet ko, ang gagawin natin. True. 'Di ba? Yun talaga. Ika nga, ano ba yung ano yung kanta ni Selena? The heart what it wants wherever. Oh, Biri-biri bambam. Saring. Ibang oo. si Lina Ano pala. yung gusto, oo. Kung anong gusto ng puso, ilalaban. Oo, sabi nga ng sex bomb, kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Sundin mo. Sa sex bomb na punta.
Olympics to sex bomb. Charing. True. Pero ayan, I'm Get so happy out. for them. Sa production team, sa whole Oo, true. staff and cast. Nako, ang dami Kabog. yung sinacrifice. Oo. Oo. For me lang madaming fillers na parts na parang okay naman kahit wala na sa or mas iniksian nila Same, like same feelings. Oo. yung mga dance number sana Correct. i-limit natin ang ano. Pero Kasi nga, sayang daw sayang kasing mga kipay na sacrifice na kundi habaan. Tuloy-tuloy na lang. overall anong score mo dun sa nabalik na naman sa Olympics. Anong overall score mo dun sa opening ng Olympics? Siguro, 8 over 10. Solid. Ako, siguro 8.5. Ganyan. Oo. Almost 10 naman. Oo, true. 0.5 plus 0.5 sa mga kabaklaan. Ganyan. Correct. As a bakla person. Charing. True. Excited din ako sa closing kasi naalala ko Siya yung din ba ang director? Same. I guess so. Kasi nung closing nung isa to sa mga hindi ko makalimutan. Closing ng London Olympics ba 2012? Yung Spice Girls. Mm-mm. So, excited ako nung pasabog nila sa closing this Olympics. Ganyan. Well, Ayan. for sure, pagiging pasabog siya kasi inumpisahan na tayo sa tuloy-tuloy na yan. Correct. Kayo ba mga Bex, ano ba ang inyong mga big wins and mga losses in life? Share nyo naman sa comments below. Ganyan. Sa kasi sa Spotify guys, hindi na review. Comments na din yung nakalagay. Ganyan. So, pwede na din kayo mag-comment sa Spotify. Whatever. Ayan, winner. And syempre, pwede rin kayo mag-comment sa YouTube, sa Facebook, kung saan man kami, comment lang Pero kayo. Magre-reply kami. At sundan nyo ang aming lead commentator na si Sam. correct na lahat ng platform inilaban. Correct, ang guiding light. Wow, guiding light. At saka sa mga nag-PPM sa amin, no, kung saan kayo pwede magpasa ng Dear Bex, utang na loob, yung mga nag-PM, Oo, pwede po kayo correct. sa Facebook Messenger mismo mag-submit. Shoots. Ganyan. O kaya sa Ayan, email. correct. At saka si Mother, tinatanong ano ba yung catch-ups? Catch-ups. Gal- yung catch-ups eh. Sabi ko na, ano na ba yung, Buti nga una mo nakita yun kasi hindi ko alam ano yung sasagot ko. ano na ba yung catch-up May, sa YouTube? may nag-message kasi sa Sabi ko, amin sa Baxters, Ma'am Shi. Sabi niya, can you please explain or parang elaborate ano yung catch-up sa... ano na yung catch-up sa YouTube? Eh, boomer na si Akla. So, Oh, ito ending, na po yun, moms. oo, nag-reply ako na parang, kasi po ibig sabihin, pwede po kayo mag-catch up sa YouTube. Yan, ng Correct. episode. Parang yun na lang sinabi ko, sinimplihan ko. Kasi pag hinabaan ko pa, malilito lang yung onders. So yun po mga mami, yung mga mami natin, mga mami, daddy, mga auntie, uncle, lola, lolo namin na listeners, ang catch up po Correct. ay ibig sabihin, magtsikahan tayo sa kung saang platform. Correct. Makipagbaklaan na kayo sa amin kahit hindi naman kayo bakla. Kahit hindi nyo po matanggap, laban. Sorry. True. And, ayan. Ano pa, Bex? Wala. Ayan, more chikahan tayo ulit sa pagbabalik ng Baxters. Baxters. Ayan, nagbabalik na kami mga Bex. True. May Kala nyo nadagdag ako tapos na na. may naalala kong win in Oh. life. Nung, Ay, napa, oh. nung napanood ko yung video ni Mark Anthony. Cheery! Charez. Pero bet mo yung meme? Oo, true. Ang daming Nagpatayo ng pinatayo. pares. Oo. Nagpatayo ng pares. Ano pa yung isa? Kalimutan ko na agad. Basta si Kaya nga, Mark kasi mas memorable yung nagpatayo ng hotdog eh. Hotdog. Correct. Diyos ko, sakit Naalala sa ko lang bang. during the break. Correct. Diba Ayan. nga? Pero So, napanood syempre, mo? oo naman. Ako pa ba? Si Janine, papakabog. Saring. Ayan. So, syempre, nandito naman tayo sa segment kung saan nag-share, nagre-recommend kung ano ba tayo ng mga movies, music, and everything. And for this episode, tayo ay mag-watch movies. So, Bex, ano ang iyong Correct.
TV or movie recommendation for this episode? Ang aking recommendation is Outer Range na series. Mhm. Unexpectedly nagustuhan ko siya. Kaya lang masyado siyang serious kaya hindi ko siya masyadong hindi ko siya kayang mapanood ng sunod-sunod. Aha, Parang dapat may mm. break ako. Like kunyari Same today oo. same ako dun sa i-recommend ko. Go. Oo. So, kailangan sa akin parang after one episode, bukas na lang susunod kasi baka mamatay na ako. Oo. Kasi ako yung tipo ng ano, na manonood, na seryoso din. Parang ako Correct, yung correct. parang nadadala rin ako, na-attach ako sa mga characters. Mm. So, hirap ako manood ng isang bagsakan. So what's it about? So, maganda siya kasi about siya sa isang family na nag-own sila ng malaking ranch as in sobrang laki. Mhm. Ekta-ektaryang lupa. Tapos, dun sa land na yon meron kasi dun parang hole, may butas. So, meron dun misteryosong hole. And dun naikot yung story kasi hmm, parang meron siyang power to do something with you. And then, may conflict din kasi na ongoing yung family sa kabilang family na parang kahati nila dun sa ranch. Parang gustong Mm. kunin yung lupain nila. Dahil nga dun sa lintik na hole na yun. Basta, ang daming ang daming twist and turn. So, maganda yung pagkakasulat niya kasi um, tawag nito kakaiba siya, very sci-fi. Mhm. And then, yung mga actors magagaling din. So, kung Mm. kilala niyo si Thanos ng Marvels, siya yung bida dito. Charing. Bakla pala si Thanos. Siya yung bida dito. So, ayun, panoorin Tranos. niyo Ay. siya. Medyo serious lang, pero laban. Ayan. Ako naman ang aking watch mo taste ay The Boys. Also on Prime. Aray! Ayan. Oo, sa Actually, Prime nga pala to. Oo. season 4 na sila, pero kaka-start ko lang. Season 1 pa lang ako. And naman, it's about a group of superheroes na parang doon yung pinapakita yung mas realistic version of um, paano mag interact in real life if totoong may superheroes. Parang ganon. Parang pinapakita doon na meron silang, para silang celebrities, they under uh, tawag nito, a company, meron silang management, meron silang mga stylist, may mga marketing group sila, doon pinapakita. And then, also it shows yung sense nga. Pero totoo yung superpowers nila. Like, meron silang superpowers. Parang pinapakita din dun yung abuse of powers. And sa episode 1 kasi, 7 kasi sila dun sa management. They're called the 7. May isang nag-quit. So they had to have a new replacement. And may pumasok na bagong character, si Starlight. So, pinakita dun na what she has to do to be able to fit in dun sa group, ganyan. Kala ko So, pinakita yung octopus. Charing. wala pa ako dun sa part na yun, pero excited. Okay. Charing. So, Visit. parang, kailangan niyang i-cookies yung isa dun sa mga otoks para My hindi siya, God! May mga mga ganong, oo, pakupisan. Diyos mga ko. ganong eksena. And syempre, yung abuse of power, mga ganyan. So, maganda siyang, ano, actually, hindi ako, nasabi ko na din yata before sa podcast, na hindi talaga ako mahilig sa mga superhero movies, like yung mga Marvel, Oo, mga ganyan. sinabi mo nga. Ako kasi bet ko dahil nga fun. Ito kasi parang medyo, siya, it's grounded on reality. Parang ganon. Yung, Ay. hindi siya nakafocus dun sa powers na Oo. superpowers nila. Of course, Yeah. isa siya sa big feature nung series, pero it tackles more on what happens behind the scenes nung mga eksena na pag may isi-save silang someone, may naka-ready na PR team to take photos, mga ganong kineme. Mm. So yun ang aking watch movies, The Boys. Ayan. I love it. Tatry kong panoorin dahil kay Charay. And then si Dahil Chase Crawford kay from Gossip Girl, si Nate. correct. Papanoorin ko dahil kay Billy Butcher. Ah! Hi, si yung FBI Kineso. Oo. Love it. Oo. Ayan. Papaimbestiga ako. Charay. Ayan. And Correct. syempre, hindi matatapos ang
episode na ito nang wala kayong nalo-learn. Dahil deserve nyo maging bakla, ito ang Word Word of the of the Bex. Bex. So, ang ating Word of the Bex, hindi yata nalagay sa sa outline yung Word of the Oo. Bex. Naisip ko na lang siya kanina. Ang Word of the Bex natin, dahil ang episode natin is about winning. Ang Word of the Bex natin is title. So, Title. Oo, title. Ibig sabihin pag nanalo, title. Ay, bet title. Yan. Shota. Yun Pageant pala. oo, Charing. gano'n. Dun pinagmulan nun. Sa pageant. Ay, title si ate. Gano'n. So, ngayon, pag ginagamit na din siya sa sa mga booking, ay, na-title ko it is. Ibig sabihin, Ay, na-get mo na siya. Gani. oo, kasi syempre, ayaw mo naman ng natikman na nung isa, di ba? Syempre, doon ka sa Oo. kabila. Yung mga ganon, True. para iwas duplicate. Oo, Wow, correct. duplicate! Wa mo na yan, title ko na yan. Gani. Correct. So, yun ang Oo. ating word of the Bex. Love Title. it! True. And that Ayan. wraps up Baxters for today's episode. Correct. Parang mahaba Ayan, yung malapit. episode natin. Oo, masyado tayong passionate about this episode. Charot. Alam mo, ito yung kinaganda ng di tayo nag-uusap talaga. Kasi magdating ng podcast, dami nating literal na catch up. Hindi kami masyado nakapag-usap this week kasi sobrang busy namin parehas. Oo, ang dami kasi nangyayari. Parang, ewan ko. But, Correct. makakayanan naman po, tuloy-tuloy lang po Correct. kami sa pagbibigay ng ligaya sa inyo kung naliligayahan kayo at tuloy-tuloy lang ang pagsasama natin kung may nakukuha kayo. Kung meron Sana na. meron. Sana naman, no? Oo, kung Sayang yung wala, mga thank you kasi sayang yung oras nyo sa amin. laugh, laugh, laugh. Ayan, correct. Ayan, huwag niyo Yeah. pong kalimutan mag-subscribe and syempre, tawag nito, malapit na pong weekend. Correct. So, kayo din natatandaan mo sa natin. Ayan, rate our podcast 5 stars. Like, follow, share kung saan man kayo nakikinig. Mag-comment kayo. If sa Spotify, please rate us 5 stars and leave a review for the show itself. Para naman, yun ang assignment mo, Sam. Mag-leave ka ng review. Bakit maganda yung Baxters? Ganon. Charing. Oo, Ibinigyan ng hindi pwede yung gawain. eme-eme lang na per episode ka. Charing. Dapat may overall ka na review. Kimi! Oo, ganun yun. At saka sa podcast yun ang hindi mo pa naaabot. Charing. Yung Apple Podcast. Charing. Yun yung binigyan ng gawain. Uy, sa Apple nakikinig yun, si Sam. Talaga ba? Oo, O, sa mag-leave Apple ka ng siya. Kasi nga, review. nagmamaganda naka-iPhone. Lahat iPhone. Apple product si Love Aklet. it. Kaya naman pala nasa tayo. Nasa top ranking tayo ng Apple Podcast. Thank you, Siya lang pala yung Bexers. nakikinig sa Apple Podcast. Julit na iba-ibang apps. Correct. Ayan. Yes. Thank you. And laban lang. Mag-weekend na naman. At kalmahan lang natin ang live. August na naman. Diyos ko, isang buwan na after ng August, September na, lalabas na naman si Sir Excited Jose ako. Marichan. Namimiss ko, Oo. namimiss ko yung Christmas songs. For some reason Yeah. kanina, parang may gusto ko makinig ng Christmas song. O arte. Arte. Yan, so Sana excited bago na magpasko, magpasko. yumaman ulit ako. Kasi, Oo nga, nakaka-pressure na wag din tayong magpasko, no? Oo, ang hirap baka magtuyo na ay, nako, baka magtuyo tayo, tas bagoong as ulam. Sa Pasko. So, ayun. And syempre guys, before I forget, makikilike na lang po ako ng page ko, yung Joe Naman Langit. Ako po talaga yan. Hindi ko na po ginawan muna ng separate Facebook page yung company, yung Aha. JM Creative Solutions. Kasi gusto ko ako na yun, kasi ako yung brand nun. So, ilike nyo na Mm. po, follow nyo na ako doon. As digital creator yun, naka-public yun. So, mahahanap nyo ako talaga. Mm. Correct. Makapasabog na layout. Oo. Talaga naman, so Effort na proud. effort. Oo, kasi inilalaban mo talaga. Oo. That's a win. Ayan, thank you. That's a win for you, ha? In fairness. Love it.
Starting pa lang. Kaya hindi Oo, ko pa laban. maklaim yung win. Hindi, ano mo, taking the first step is the hardest. Pero, you already gone past that. So, Bakit tuloy-tuloy na kapag yan. kasabi mo, parang inatandaan ko, ano ba yon? I love you first. I love you are the sweetest Sweetest downfall. downfall. Ba't ganun yung pumasok sa akin? Katono Diyos ko ba si ko. Regina Spektor? Charing! Na Regina Uuzis. Spektor Ayan pala yung na, yung mga nais. Gen Z nating listener, di makarelate. Ewan ko sa Oo inyo. nga. Search nyo Samson by Regina Spektor. Abog. Correct. Ayan. Daming And hanas syempre, bago matapos. nakalimutan ko ding sabihin, no? Kung may kailangan kay fashion illustrator, contact niyo po si Mel at kung anong creatives, logo, graphics, si Mel na po kunin niyo kasi magpapasko na kaya kami Oo, true. ganito. Sana by October may oras na ako. Oo. Manifest as si kilos. Sorry. Bigyan niyo ng 40K to para sa isang logo gagawin niya. Oo, true. Agad. Kahit busy. Hindi tayo hihinga. Follow nyo kami at Dexter's Podcast. Hindi ko mailagay yung ano ko dito. Usually, pag pinapromote namin yung mga channel, mga follow-follow, ganyan. May nilalabas akong graphics. Hindi ko malabas kasi medyo clash siya dito sa ano, sa current layout. So, Correct. tandaan nyo na lang at Dexter's Podcast. Ganyan. Dali lang Correct. naman eh. Ito Kaya naman. nga. Sorry. Follow niyo na rin Hindi ako ta sa ulo. Facebook, Jonah Manlangit, and then sa IG, JOENAAA. Ipapublic ko na yan soon para ano, Oo, correct. di na ako mamili. For more access. Access? Correct. Access. Didelete ko yung mga taga-opisina. Remove follower. Charing. Correct. Ayan, oh sige na. Dami na naming hanas. Kayangan, papa. Tsareng. Ayan, thank you Ish, oh so my much, God. Di everybody. pala ako naka-record. Ay po. Kimi lang. Ito naman. Kinabahan siya. Aabuti Gusto mo ng yung alas nagmura 3. on air. Aabuti ng alas 3. Correct. Gusto mo yung nagmumura on air. I Oo, love it. correct. Ayun lang, sige na. Bye. Always be kind. Bye. Yes, bye. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Baxter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.